For today's video, Honda Wave 125, nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi daw na guys, ito daw ay biglang nag-drain ang kanyang battery, tapos pina-charge niya, nag-drain naman uli. Kaya nakapag-decision siya na bumili ng bagong battery. So yun nga guys, kasamang palad, nag-drain pa rin siya. Ngayon, pumunta siya sa atin para ipa-double check kung anong nangyari sa kanyang charging. So ngayon guys, i-double check muna natin. So kumuha tayo ng tester na may voltmeter guys, no? Tapos paandarin natin ang kanyang motor, tapos i-check natin kung nag-increase ba ang charging ng kanyang battery. So kailangan muna natin paandarin ang kanyang motor guys. On mo tayo ang kasusi at push start natin. Kapag hindi nag-increase ang kanyang charging guys, gamit ang ating voltmeter na valve tester, ibig sabihin may problema sa kanyang regulator, stator, or possible may problema sa kanyang linya. So check natin guys. Sira gihapon. Yun na nga guys, nakita na natin ang problema ng kanyang motor. Ayaw magkarga, ayaw mag-increase ng ating voltmeter. Nangalawagan na may problema sa kanyang charging system. Ang una natin gawin ay tanggalin muna ang kanyang mga fairings at ilocate ang kanyang regulator. So ito na guys, nakita natin ang kanyang regulator. At dito muna natin i-check ang 5 linya. So unahin natin i-check ang linya ng kanyang stator, kung may continuity ba ito, or kung mayroong continuity, paandarin natin gamit ang ating valve tester. Kapag mahina ang ilaw ng kanyang stator, ibig sabihin grounded o sunog. Kapag malakas, goods ang kanyang stator at maaaring nasa regulator ang problema ng kanyang motor. Baklasin muna natin ang mga electrical tape na nakabalot sa kanyang wire guys. Bali, itong motor nito ay naka full wave na. At sabi niya na nasa mga higit isang taon na ito, simula itong na full wave. So, nahin natin i-check ang accessory wire niya guys, yung kulay itim sa kanyang regulator. So, try mo natin i-check kung meron ba siyang laman o positive accessory. Kung meron siyang laman guys, ibig sabihin goods ang kanyang linya at walang problema. So, ito muna unahin natin i-check. Saka tayo pumunta sa ibang linya. So, try natin kung merong laman. So, yun guys, umilaw ang ating voltmeter na tester. So, good siya guys. Next naman, lipat naman tayo sa kanyang stator coil guys. Dalawa po ang linya ng kanyang stator coil na may input at saka output. So, ibig sabihin, kapag full wave na siya guys, wala na siyang ground connection. Purong line to line na lang siya, no? From running winding to from starting winding to running winding. So, meron tayong nakitang kulay yellow dyan na wire. Yan po ay kanyang connection ng kanyang stator coil guys, no? Tapos, yun namang wire na kulay yellow, yan po ay nakarekta sa ating stator. At ang kanya namang linya is yung kulay orange. White po ang kanyang connection dyan. So, check po natin. So, short natin ang test rod. So, meron siyang continuity. Pero, sa kasamaang palad guys, hindi nag-response ang ating multi-tester. Kaya na may problema sa kanyang stator, no? So, kapag hindi nag-response ang ating stator guys, kapag ang ating stator ay line to line siya, dapat meron siyang continuity. Kapag meron siyang continuity, ibig sabihin, walang putol na nangyari sa kanyang stator. Pero kapag mayroon siyang sunog, kapag pina-actual natin ang pag-andar, kapag mahina, makulimlim ang output ng ating valve, ay sunog ang ating stator. Pero kapag malakas, normal lang yan guys. Yan po talaga ang kondisyon ng ating stator kapag malakas yung output niya. So, yan. Sa mga palad, walang response guys. So, try mo natin i-check din itong kulay red na wire sa kanyang regulator guys. Ito po ay nakakonect sa kanyang battery. So, try mo natin silipin kung hindi ba nawala ang linyang ito. Para ang isipin na lang natin ay ang kanyang stator. Mamaya pupunta tayo sa kanyang stator guys para ma-double check natin. So gamit tayo ng valve tester natin or may voltmeter na valve tester. Check natin ang laman kung meron bang supply. So yun, meron naman siya guys. Ay sorry, nag-grounded. Dumikit yung isang negative. So goods naman siya, meron siyang laman na positive. So next natin gawin guys is i-make sure natin ang kanyang stator kasi kita natin, so hindi pa tayo makakonfirm sa kanyang regulator unless sa kanyang stator is merong response. Yun, zero talaga guys, walang ka-response. So, rekta na tayo sa kanyang stator guys kasi may sakit doon sa kanyang stator. At doon natin siya i-double check ang kanyang continuity ng kanyang wire kung merong putol sa hinang ng kanyang stator. Kasi kapag pinuloy mga ating stator guys, matik yan, may hininang doon na linya. Possible, sana kung naputol ang wire, is makatipid si bossing. Kung hindi, sunog, bibili tayo ng bagong stator assembly. So, check natin. Kahit magkabaliktad yung test rod guys, walang problema yan as long as meron siyang response.
So wala talaga guys, walang ka-response ang dalawang linya yan. So ang pinaka-the best natin gawin ay siyempre tanggalin natin ang kanyang cover at doon natin i-double check kung anong nangyayari sa loob ng kanyang stator. So siyempre kailangan i-pass forward na natin. At ito na nga guys, tatanggalan natin ang kanyang mga bolt, i-check na natin ang kanyang stator kung hindi ba tayo nagkamali sa ating mga hinala. So para siyang sunog tingnan guys no, ang kanyang winding no, dahil ito ay original pa. Pero meron akong nakitang problema guys. Merong linya na, yun no, merong linya na hindi na connect. Yun po ang kanyang connection ng kanyang starting winding. So possible guys, hindi problema ang kanyang stator no, walang sunog, walang grounded. Maaring yung kanyang, yun, shout out kay owner, salamat po sa tiwala. Maaring ang kanyang pagka-winding guys ay bumigay. So dahil sa init siguro ng ating stator or sa init ng ating makina. Ang gawin natin is ihinang natin siya ulit at syempre lagyan ng shrinkable hose no, mas maganda para hindi siya masira. A few minutes later. At ito na guys, tapos na natin siyang mapahinang, goods na siya at syempre yung pinaka-importante is i-check na natin ang kanyang continuity sa kanyang stator. Gamit pa rin ang ating multi-tester. So dapat mag-response yan guys ha, kapag na-connect na natin yung naputol na wire o winding ng kanyang wire. So kahit magkabalik ng tester guys, goods lang yan. So yun, nag-response na siya. Ibig sabihin, maganda pa rin ang kondisyon ng ating stator guys. So siyempre malalaman natin yan once na mag-charge na ang kanyang battery maya kapag tapos na natin siyang may balik sa kanyang makina. So since nag-response na siya at goods na rin ang connection ng ating stator, ibig sabihin guys, may charging na siya. Kaya ibalik na natin ito sa kanyang motor guys para matapos na ating trabaho at makapamasahero na si Bossing. Kasi si Bossing po ay isang habal-habal driver. So before natin siya i-check ang kanyang charging guys, nais muna natin i-check, i-make sure na mayroong continuity dito sa kanyang wire papunta sa kanyang regulator. Kasi dito guys, wala sa kanya no. I-sure lang natin para hindi pumalpak ang ating trabaho. So kinabit ko muna yung mga tatlong wire niya guys, yung ground, yung positive accessory, at saka yung positive na red. So ito lang muna ang tinira ka, yung kulay yellow at saka kulay orange. Okay. So goods, nag-response naman siya guys at meron na siyang continuity. So mais ang connection nito papunta sa kanyang stator. So since okay na siya, ay kailangan natin ibalik ang dalawang linyang ito guys para ma-check na natin ang charging ng kanyang battery. Kaya lagyan mo natin ng electrical tape bawat linya no, para maiwasan natin magkaroon ng short o grounded sa kanyang regulator. So napakabinas ni Bossing guys no, kasi hindi siya nakagasto ng pesa no, kasi nakagasto kasi yung regulator nasalba, yung stator coil is nasamba pa rin. Useful pa rin no, hanggang ang mga video na in-upload ni Al Motor Clinic kasi marami tayong natutulungan ng mga subscribers at mga followers natin sa ating Facebook page. Yan lang. So siyempre, huwag lang natin ibalutin lahat yan para safe na safe at iwas grounded sa kanyang motor. So siyempre, ang pinakakulang na lang nito guys para makumpleto sa arkados ang ating trabaho ay huwag natin kalimutan i-check ang linya ng kanyang battery. So kailangan gamit tayo ng digital natin na bulb tester guys. So dito natin malaman kung nag-increase at hindi pumalpak ang ating mga hinala. So ang kanyang laman ng kanyang battery is 12.3 ba yan? Wow, so yan. Naka-neutral pre. I-neutral sa Tracy na pre. Tracy na. Tracy na. Yun no, nag-increase na ang voltahe ng kanyang battery guys. Tumulogan, nag-functional ang kanyang stator at functional ang kanyang regulator. Ayos, nakatipid si Bossing guys. 13.8. Ha? 13.8 oh. Karga na siya. Ang sige ng battery pre no? Kato na voltmeter na pre. Wala kay voltmeter na pre. Tara? Voltmeter ba? Wala lagi. Yun lang guys no, sa araw na ito sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ito. At siyempre kung nasayahan kayo, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Yan po ay malaking tulong sa aking YouTube channel at saka Facebook page. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.